Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Munting Channel natin. Ako nga pala si Balita Bay. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong banat ni Vice President Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos or ang admin Marcos mga kababayan. Dahil ang sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte mga kababayan ay wala raw pagbabago ang Pilipinas simula nang naupo itong Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoosin niya mga kababayan, para sa akin, kung totoosin, no, itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po ang tunay na mayroon pagbabago. Bakit po mga kababayan? Kitang-kita naman mga kababayan, nung umupo si Pangulong Bongbong Marcos, ay naging matahimik po ang bansa, mga kababayan. Ibig sabihin, walang masyadong patayan, di ba? Hindi katulad nung panahon ni PRRD, mga kababayan, nasimula pa noong mga kababayan, simula pa nung pag-upo niya, halos pagkagising mo sa umaga, kaliwat kanan yung mga nababalitaan ng patay, mga kababayan. Sa gabi kasi binibira minsan sa araw ang mga kababayan natin na pinaghinalaan nila na drug addict. Hinala lang naman yan mababayan. Kung totoosin, pagpalagay na natin mga kababayan na walang kinalaman si Digong sa iba na mga napamatay na mga kababayan natin. Pero dahil siya ang presidente, pwede niya po yan utusan na ipatigil ang mga ganyan na gawain ng mga tiwaling pulis. Diba ba? Dahil alam naman natin mga babayan na ang gumagawa niyan, yung mga sanay, yung malakas ang loob na pumatay kahit na alam mong walang kasalanan, di ba? Ako, bibilib ako sa mga unipermadong tao na ang kinakana yung mga notorious na talaga ng mga drug lord. Yan talaga ang bibilib ako dyan mga babayan. Kahit pa anong klaseng gawin pa nila dyan na pagkitil, kung siya po ay talagang talamak na ang kanyang pagiging drug lord para magpakalat ng droga sa Pilipinas, ay wala na tayo dyan, tatahimik na lang tayo dyan mga kababayan. Di ba? Balik tayo dito kay Sara mga babayan. Itong pahayag ni BP Sara na wala raw pagbabago ang ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakatuon na lang sa kanyang pamilya ang pagpababagsak ng administrasyon nito. Unang-una po mga babayan, mali po yan na sinasabi ni Vice President. Hindi po tama yan dahil ang totoong ginagawa ng ating administrasyon ay kitang-kita naman kung paano paunlarin ng ating bayan, kung paano iangat ang mga kababayan natin, mga maliliit na mga mahirap, kung paano niya proteksyonan ang ating mga Pilipinas at higit sa lahat ang ating mga kababayan dahil sa kanyang mga pahayag na dapat tayo ay mapayapa at wala dapat masasaktan. Di ba? Yan po mga kababayan ang hindi po nakikita ni Vice President Sara, at siyempre ang kanyang pananaw siyempre mali at kinukontra niya ang administrasyon kasi nga mayroon po siyang agenda na siya lang po ang makakagawa ng pagbabago kapag siya po ay siguro maging presidente. Diba? Higit sa lahat, ayaw niya ng ikaganda ng ikapapabango ng pangalan ng administrasyon. Kailangan palagi lang sira sa mata ng tao ang mga ginagawa ng administrasyon. Kaya nga kinukontra niya itong 20 pesos na kilo ng bigas. Di ba? Kung ano-ano pa na mga paninira nila tungkol sa di umanong kidnapping ang pag-aresto kay PRRD. Di ba? Kaya para sa akin mga kababayan, ang sinasabi ni Vice President Sara ay hindi dapat paniwalaan ng taong bayan
Opo, dahil kitang-kita naman, kahit nga sa Maynila, ay pumapalag na rin yung mga taga Maynila dahil sa ginagawa ni Vice President Sara na pagsampa sa entablado ng rally ng Isko Moreno. Tapos doon po siya maninira. Samantala, tama naman itong mga taga Maynila na kanyang sinisiraan na walang karapatan, isang dayuhan ang ating ikalawang Pangulo. Kaya walang karapatan para alipustahin, pastusin, siraan sa taong bayan ang mga kandidato ng Maynila. Diba? Kasi isa lang naman siyang dayo doon. Diba? Yan ang sinasabi ng mga taga Maynila, mga babayan. Dito kay Vice President Sara. Tapos ito, mga babayan, yung mga payag ni Sara Duterte sa ating Pangulo na wala pagbabago, nakatuon lang ang administrasyon sa pagpapabagsak sa kanyang pamilya. Alam mo, Vice President Sara, hindi po yan na pagpapabagsak ang ginagawa sa inyo. Yan po ay pagpapatupad ng batas na kahit ikaw ay kailangan mo sumunod sa batas. Ganun lang yan. Kahit ang presidente, dapat po sumunod sa batas, mga kababayan. Diba? Yan ang kagustuhan ng ating administrasyon. Kaya nga, bagong Pilipinas eh. Diba? Kaya nga bagong Pilipinas, mga babayan, para pag sinabing bagong Pilipinas, kung ano po ang bagong Pilipinas, patakaran ng bagong Pilipinas, dapat sundin. Ano ba? Katulad ng ano, mga babayan? Yung mga katulad ninyo na gumagawa ng kasalanan, tapos malalaking tao, di ba? Gumagawa ng kalokohan, katulad na ni Digong, na paslang ng mga kababayan. Katulad mo na paglustay ng confidential funds. Hindi porkita Vice President ka, hindi porkita former President, exempted na sa batas kayo. Hindi ganun yun. Kaya nga bagong Pilipinas, pag sinabi bagong Pilipinas, kailangan po sumunod lahat. Di ba? May kasabihan niya tayo na sumunod tayo sa lahat ng ipinapatupad ng batas, lahat ng mga pinapasa ng mga mambabatas na yan. Dapat po, kahit mayaman ka, kahit Vice President ka, kahit former President ka, kailangan mo sumunod sa patakaran ng batas. Di ba? Wala dapat yung mayaman ako, exempted ako dyan ha. Vice President ako, exempted ako dyan ha. Akin naman to eh. Binigay to sa akin na pundo, kaya pwede ko to lustayin. Ano mang gustuhin ko. Hindi ganon. Hindi ganon yun, mga babayan. Okay, mga babayan, bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pero bago natin umpisahan, bago ka lang ba sa channel natin, subscribe siya na po at saka pakiclick na notification bell para update kayo sa ating mga live at video na ina-upload dito, mga babayan. At siyempre, paki-like na rin po ng video natin at paki-share. Salamat po. Ito, umpisahan po natin, mga babayan. Pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagpahayag ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte kaugnay ng sitwasyon ng kasalukuyang administrasyon kasabay ang pagbatikos sa patuloy na mga atake laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa pangalawang Pangulo, tila wala ng malinaw na plano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa dahil nakatuon na lang ito sa pag-atake sa kanya sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nilang burahin si Inday Sara. Muling binalikan ni VP Duterte ang mga issue kaugnay ng investigasyon laban sa kanya na bigla na lang huminto ng walang malinaw na dahilan. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang, hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pupunta kami. Kayo ang tumigil. Tawag niyo ulit kami. Pahilig kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara. Nandiyan pa rin si Inday Sara. Kaya
Handa naman sa nalalapit na 2025 midterm elections. Mariing ikinampanya ni VP Duterte ang pagboto ng diretso o block voting. Yan po mga babayan ng payag ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, hindi raw niya alam kung bakit bigla na lang natigil ang investigasyon dito sa kanya, sa Congress. Malinaw po mga babayan na fake news po siya, hindi po natigil. Kaya lang naman natigil kasi nga magre-recess. At naka-recess talaga ngayon dahil mag-eleksyon. Bakasyon. Sino ba naman mag-iimbestiga dyan kung bakasyon? Ha? Hintayin mo. Matapos ang eleksyon, hintayin mo na pagbalik ng Congress. Saka mo sabihin yan kung natigil ba talaga o hindi. Kasi ang alam ko, itutuloy yung investigasyon dyan. Palagay ko pala, hindi na kasi na-impeach ka na pala eh. Hindi lang ako sure ha, hindi lang ako sure. Porkit na-impeach ka na sa Congress, hindi ka na pwede imbestigahan. Hindi lang ako sure, pero na-impeach ka na sa Congress kaya doon mo na lang harapin yan sa Senate. Diba? Pwede rin naman sabihin, kaya natigil kasi na-impeach ka na. Nakapag-desisyon na sila. Diba? Yan ang kaibahan dyan sa mga sinasabi mo. At saka dito sa sinasabi mong panawagan, paninira sa mga taga-Maynila ng mga politiko. Tapos bigla mo sasalita sa zero vote para sa mga alyansa. Hindi ikaw ang makapag-decide dyan. Hindi naman lahat ng tao nakikinig sa iyo. Lalong-lalo na ngayon yung mga pambabastos mo sa Maynila. Yung mga taga-Maynila mismo galit na galit sa iyo. Diba? Kaya paano ka paniniwalaan ng tao? Ikaw mismo sa sarili mo, sinisira mo ang yung pagkatao sa mga paninira mo at pambabastos mo sa mga politiko na yan. Kaya mga kababayan, ang dapat zero vote dito. Wala pong iba kundi PDP. Sila dapat ang hindi iboto mga kababayan. Kasi maliwanag pa po sa sikat ng araw ang kanilang mga pinagsasabi. Na kaya lang naman sila tumatapos sa pagkapolitiko kasi nga sila po ay poprotektahan po nila itong si Sara sa impeachment at pauwin po nila si Digong sa Pilipinas kahit na nakakulong na. Diba? Maliwanag yan mga babayan na hindi dapat paniwalaan ang ating ikalawang Pangulo. Tama? Kasi may impeach na rin yan mga babayan. Okay? Yan lang mga babayan ng ating reaction dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Salamat po sa inyong lahat mga kababayan.